tayo ay mag-exam para maging financial advisor. Nakamiss lang dito kasi dito kami dati talaga. Dito yung work ko ng call center pa ako. Tapos ang namiss ko, itong mga Jolly Jeep. So merong pork, merong beef, merong chicken, meron ding seafood. Yung seafood nila ano lang, Japanese crab stick at saka Japanese fish cake. So order kami ng corn. Itong corn, kapag rice ang meron dito at walang lettuce, hinahalo natin itong corn dito sa rice. Again, one of the reason kung bakit ako tumaba. Totoo. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome to Mark This Day. Baka naman magulat kayo, ano yung Mark This Day? So bali guys, ito yung itatawag natin sa mga a day in a life videos natin. And shoutout sa isa sa mga ka-empinatics natin na nakaisip nito, Mark This Day. So anyway, ganito. Aside from pagta-travel vlog, little did you know na nagre-review ako kasi meron tayong pinaghahandaan na licensing exam. Licensing or licensure exam. Hindi ito yung mga board exam ha. Kumbaga, tayo ay mag-exam para maging financial advisor. So yon, a little background lang sa mga nangyayari. Actually, nabanggit ko to nung mga danang vlog natin sa Bana Hills na pinagmamalaki ko meron akong 4 na life insurance. Unang-una ko yung Pro-Life, so meron ako sa AIA, tapos meron din ako sa FWD, and ang recent ko, Manulife. Ako kasi yung tao na parang alam ko yung mga nangyayari sa paligid natin, sa mundo natin, parang ganon. And then, alam ko rin na possible may mangyari sa akin. Tapos, nagkaroon pa kami ng baby, diba? Si Baby Shonshon, which is pamangkin ko. Ang ending, parang sabi ko, what if biglang habang nagka-travel vlog tayo, huwag naman sana, pero syempre, I'm just being open-minded sa mga possibilities na pwede mangyari. So baka may mangyari sa akin, paano naman siya, ganun-ganon, love na love ko yun, grabe. So kumuha ko ng mga life insurance, tapos siya yung ginawa kong beneficiary, and parang nakikita ko sa mga nangyayari sa news, pati yung mga kwento ng mga kaibigan ko na walang investment, walang savings, na sabihin natin namatayan. Hindi ko to sinasabi as palabok ha. Parang doon ko na-realize na grabe pala ka-importante ang magkaroon ng life insurance. And nasabi ko rin nung nagdanang tayo, sabi ko, yung life insurance naman na kinukuha natin is not really about pag may nangyari sa'yo, may makukuha yung family mo. Kasi ang thinking ko before na, ay, ano to, sila lang mag-enjoy sa pera ko, yung gano'n. Pero, good thing, nag-evolve din naman yung mga policies or mga binibenta nilang services na mga life insurance na yan, na pwede mo siya ma-enjoy kahit buhay ka or basta umabot ka ng mga certain age, mga gano'n, hanggang sa sabi ko, ay sige, naguhulog lang naman ako, nagbabayad ako monthly, parang wala lang sa akin, and iniisip ko na lang para ako nagsisave, ganun. So at least umabot man tayo sa age na yon, kung ano man yung age na yon, happy tayo, meron tayong money, at kung may mangyari man sa atin, ma-hospital man tayo, or yun na nga, ma-carry boom boom. So at least masaya ako na may makukuha si Sean. Lahat yun guys, 4 yun sa kanya. Diba? May family pa naman ako, pero syempre may usapan na kami na may share something. Kaya palagi ko sinasabi na enjoying life, diba? Hindi natin alam kasi kung ano pwede mangyari kinabukasan. Pero nung una guys, grabe. Ako kasi yung tao na ayoko ng networking. Hindi man to networking, pero ayoko ng networking, yung mga benta-benta. Ayoko ng mga ganito, yung mga magbebenta ka sa tao. Sales. Hindi ako pang sales, guys. Tapos, ang pinaka-ayoko sa ganitong larangan ng trabaho is naghahabol sa mga tao. Ako kasi yung tao na parang feeling ko pag ayaw mo, edi wag. So ito, don't worry guys, challenge ko lang sarili ko actually. Nag-aano lang ako ng mga lahat ng possibilities na hindi ko pa ginagawa before. So yan, nag-review tayo, tapos may exam tayo mamaya sa Makati. So from QC to Makati, yun pa. Ayoko rin actually kasing bumabiyahe na dito sa Manila na ganong ka-traffic. And currently it's 7:11 AM, tapos ang exam natin is 9 AM. So good luck naman. Tapos ang pumili kasi sa akin yung daddy ni Sean. Nakumuha lang ako ng parang ano tawag doon, licensure exam. So bali siya Manulife. Actually ayoko talaga. Parang 2 days before this day, doon lang ako nagbasa-basa ng mga binigay niyang module. So yun, ganoon lang, parang come what may, diba? So sabi ko sa kanya, bahala kapag hindi ako pumasa. So yun, and ang outfit natin ngayon is yung outfit natin ng Klook Awards, kasi nga
Sabi ko naman to palagi guys, na hindi talaga ako nagpo-formal attire, hindi ako nag-semi-formal. More on t-shirts and shorts lang ako. So ngayon, suot ko na naman siya kasi nga, nalabahan naman. So okay lang naman yun. Hindi ko naman kailangan magpaganda or magpa-impress kasi ang labanan dito sa exam na to is utak. So ganun. So we'll see kung anong mangyayari mamaya. Siguro pakita ko lang yung biyahe, tapos pakita ko lang yung kung saan tayo pupunta. And syempre during the exam, bawal na. Tapos babalitaan ko kayo after na kung magse-celebrate man tayo or hindi. Syempre positive tayo palagi, di ba? Sabi ko naman, positive lang dapat. If ever maging magandang result, then uwi muna tayo dito, magbibihes para siguro let's celebrate kahit pa paano. Di ba? Nagmamanifest ako. So ganyan dapat yung thinking natin guys. Let's manifest everything. Positivities, yeah, happiness. Ayun guys, and don't worry if ever makapasa ako. Sabi ko nga sa inyo, ayoko naghahabol sa tao. So hindi ko kayo bebentahan or whatsoever. Pero if ever, just in case, di ba? Makapasa man ako, hindi. Kung interested kayo, like gusto nyo kumuha ng life insurance for your kids, for your parents, for yourselves, then you can reach out to me. Kasi yung daddy na Sean is unit head, parang gano'n, unit head ata. Ano kasi, unit head manager. So ganun, basta unit head. So may handle siya mga team. So if ever gusto niyo, or kung gusto niyo rin maging ano, di ba, maging financial advisor, why na? Basta Manulife siya, ha? Ako naman, ano lang to, keme ko lang. Ito yung parang mga when boredom strikes, yung biglang sasabak ka, tapos sige na nga, ganun. So sige, sabi ko, basta ha, ito lang yung review ko. Kung ano maging resulta, then di ba, it's not meant for me. So at least, ang maganda dito guys, ang lesson for the day is take the risk. Kumbaga, kung may mga gusto ko yung gawin, lalo na kung gusto nyo magtrabaho kung saan-saan, go for it. Kasi hindi nyo malalaman na kung para sa inyo talaga or hindi, kung hindi nyo itatry. Ako naman, bakit parang ang big deal sa akin? Ewan ko, ano ba nangyari sa akin? O basta ganun, since masaya kasi ako, so sige gawin natin to, gawin ko to. Okay? So guys, ayan. And feeling ko kasi, kaya pala suot ko ulit to is swerte sa akin. Kasi nung unang-unang suot ko to during the awards night and nanalo ko because of you guys. Na-recognize ako ni Klook because of your votes. Because of my Empinatics community. Dahil sa inyo. Kaya siguro sabihin natin, mag-e-exam ako para sa inyo guys. So ganoon na lang ha. So we'll see. Wala akong kaba, wala akong ganun. Kasi sanay naman ako sa mga ganyan. Matanda na tayo guys para sa mga ganyan kabahan sa mga interview, kabahan sa mga exam. Bahala na, diba? At least, alam ko naman na nagbasa ako. Nag-review ako. Hindi nag-review nagbabasa ako. So yun. Okay, see you guys. Oh my god. Charot lang. Ta-travel muna kami, going to Makati. And currently it's 7:16 AM na. Ang haba ng intro natin. At least yung background kung bakit ko gagawin to. And again, welcome to Mark This Day. Oo nga pala kasi ayan na naman tayo. Nag-iisip kasi ako kung ano ba yung mga pwedeng a day in a life. So sige. Mukhang ito yung magiging ano natin, starting point, ayan, or soft launch ng Mark This Day with Mark Paragas, or Mark This Day, a day in a life with Mark Paragas. O, diba? Okay, so siya, sige na. See you guys later. Bye-bye. A few moments later. One eternity later. Ayun guys, so finally, after 15 minutes, tapos na ako sa exam. Yung result, gusto ko na lang kumain. So bali guys, nandito tayo sa Makati. Nakakatuwa kasi habang nasa taas ako, waiting sa mga kasamahan. Dumating ako ng 8:30, tapos 9 nag-start. While waiting, nakatingin ako sa view. Mataas kasi siya, sa building ng ano, yung BPI, AIA. Nakakamiss lang dito kasi dito kami dati talaga. Dito yung work ko ng call center pa ako. Tapos ang na-miss ko, itong mga Jolly Jeep. Sige, breakfast. And currently, 9:37. Dito lang din. So, ito merienda natin. Okay. Mainit. Ano to? Tortang giniling.
Sige. Gusto ko yung itlog. Itlog. Rice. Tsaka ito, ay, longganisa. Mag-rice ka? Yes. Kalahati. Kalating rice sa kanya, isang rice sa akin. Dito na lang. Pwede ba dito? Fried rice. Nakakamiss yung ganito. So dito kami, nag-exam. Mamaya ako kaya kwentuhan. Bumubukas yung botones ng ano ko, ng polo ko. Pero may pang change ng outfit. Ito, may sisig pa sila oh. Diba? Namiss ko itong Jolly Jeep. May tinola. Kaya lang ate, pasama ako ng ano. Isa nito, sausage, hotdog. Ito, longganisa. Chicken longganisa, masarap. Masarap din yung ano, butido. Butito. Namiss ko yung Jolly Jeep. May mga ano sila, condiments dito. Sa mga ano, ka-office mate ko dyan dati. Buhay na buhay kami sa ganito. Sausage. Sarap. Dito ako. Dito ko na debit. Kumusta? Nakapila ako sa ano. 9 o'clock pa siya mag-open. Alas 30 minutes ako nakapila. Kamusta na? Ako ba? Mag-open na siya. Piniligan ko yung ano ko. Apps ko. Okay na. Piniligan ko yung stock. Lugar. Matikit niya. Piniligan ko na. Kumasa. Sa murang halaga. Itlog. Isang pork chop. Saka yung hotdog na sausage. Hungarian sausage. Ganito kawali kayo? Wala po. Pero meron daw. So yun, baka narinig nyo na. Pasado tayo. Hindi pa to yung celebration ha. Hindi na kami nag-breakfast kasi umalis kami ng 7:30. Sila pagsama no yung ayan. Nakamiss, nakaka-nostalgia. Very nostalgic. Daming food. First grabe. For 200 pesos, dalawa na kami oh. Busog. Ito yung 300 pesos guys. Ito talaga yung isa sa mga go-to namin pag work. Kasi pag gabi kami. So umaga pa sila nag-open. May mga 6. Pag out namin talaga guys. Lechong kawali, mga ganun. Pero nandito tayo sa Ayala. Pero kami kasi dati sa Buendia. Tapos, ang maganda kasi dito sa Makati, yung nakakamiss, syempre, paglabas mo ng office, may mga bangko na, may mga convenience store. Lahat ba dito nag-e-exam? So, yung mga kayo guys, kung nagbabala kayo mag-licensure exam, for sure dito rin kayo. BPI AIA building. Tapos sa tapat lang nito. Ito yung daddy ni Sean. Ayan. Ano mo? Anong... Unit manager. Unit manager pala siya. Kasi nga, pag nasa bahay kami, may office kami, di ba? Nag-work ako, nag-i-edit siya naman may mga kausap. Walang pakilamanan. Kasi nga talagang hindi ko parte yung mga ganito. Ayoko yung mga naghahabol sa mga tao, yung mga ganun. Pero, alam ko yung importance ng life insurance. Alam niyo naman yan. Let's have a 360 view. In 3, 2, 1. So, bali yung questionnaires, bali 50. Ano to? Ano tawag sa exam na to? Traditional license exam. Traditional license exam. Actually, madali lang siya. Hindi ko lang matanggap yung score ko. Out of 50, 44 yung score. So may 6 tayong mali. Parang sabi ko, parang expected ko mga 2 lang mali ko, 3. Pero 6? 6 yung mali ko, hindi ako mapalagay. Kasi sabi ko, alam ko lahat. Ha? 2 days ko lang nag-video kasi. Ayun pa. Partida guys. In 2 days, parang 2 oras lang ako nag-review. Parang habang waiting time lang, pang basa lang ako yun. Ganun. O diba? Hindi lang ako mapalagay. Gusto ko perfect. Competitive tayo. So anyway, mag-grab na kami guys, pauwi. Tapos, mamaya kakain tayo. Ayun lang, I just want to share with you guys. Pasado tayo. Matatawag ko yung sarili kong license. FA. Pag natagkan. Pag natag na, I'm a licensed financial advisor na guys. Sa mga ka-MP natin dyan, don't worry, hindi ko siya offer. Pero if ever aware naman kayo sa mga ganitong industry at alam niyo yung importance ng life insurance, alam niyo na kung sino kukontakin niyo. Manulife tayo ha. Ayun, so sige, kita-kits tayo mamaya. Let's celebrate of course. Celebrate good times. Come on.
Na-miss ko lang talaga dito sa Makati. 3 hours later. Ayan guys, so we are back. Nandito na kami sa SM North. So dito sa North Towers. Actually, ang nangyari pala, pag uwi namin, naka-idlip ulit ako. Tapos syempre, change outfit. And then, ito na, nagutom na ulit ako. So kakain kami guys. Try namin sa Sumbuniko. So ito naman, parang ano lang to ha, parang extension ng celebration. Diba? Syempre nakapasa tayo sa exam and kakain lang kami pero not totally magpo-promote ng kainan na to. Tapos, alam nyo ba na isa to sa mga reason kung bakit ako tumaba. Itong Sumbuniko. Kumakain na kami dito nung opening pa lang, halos twice a month. Kasi masarap yung food. Pero syempre, from before, compared sa ngayon, nagmahal na siya. Ngayon, nag-pandemic, tapos after pandemic, kumakain ulit kami, parang bumawi kami kasi nga, miss na miss namin yung lasa. So, ganun. Papakita ko siya sa inyo, syempre. Nakakatuwa lang. Parang naging comfort food ko na rin. Ang daming comfort food, no? Kumbaga parang alam na namin agad kung saan namin gusto kumain pag naghahanap kami ng kainan dito. Ganon. Ito, may maple or maple tree house dito. Tapos, ito yung Botejo guys. Kung saan nakita-up dati si Astoria. Kung saan tayo na-scam. Tapos, ito na yung Sumbuniko, katabi lang mismo. Oh. Ayun oh, Sumbuniko. Ay, nagmahal na nga siya guys. From dati pa naman yun, 540. So ngayong December, nasa 659 na siya. Tapos Saturday, Sunday, and holiday, 679. So yan yung expect nyo guys. Unlimited lahat yan, ha? Bali wala po tayong B6. Okay. Then sa point menu po, wala po tayong B5. Then B2. Ay, wala to? B2 not available po, oxygen siya. So B2, B6, B5. Then wala po tayong lettuce sa side dish. Walang lettuce. Kaya dito pa muna. So if I were you guys, pagkakain kayo dito, may mga times talaga na out of stock yung mga ibang meat nila. Sabihin naman kung ano yung mga hindi available. So today, ito na yung hindi available. B2, B6, at saka P5. Ito yung favorite ko guys. Ang maganda dito, may mga picture na. Ito yung favorite ko. Actually, P6 ang in-order ko palagi. Tapos P5. Pag kinombine ko yan guys sa lettuce or sa rice, ay nako, day. Masarap yan. Mamaya, sige, pakita ko sa inyo. Tapos may mga sides din sila. May listahan sila doon. Sabihan ko sa kayo. Then don't forget kayo yung table number po. For po lang sir, for 2 packs, sir, may maximum plates order tayo for 2 person. Ilan? 6 plates at a time. For beef. Sa meat lang naman sa sides, wala. Para iwasan din po yung left over. Good sir. Any discount tayo dito? Wala. Wala naman. Table 9 po tayo. Thank you. Order po tayo. So yung way nilang pag-order dito guys, may mga papel for the meat. Ito. Tapos meron din naman dito mga picture. Tapos yung small paper for the sides. Ito. Sa kabila. So hindi naman kayo malilito. Ang dami tayo dito. Thank you kuya. Lalagay nyo lang yung table number kasi sila na mismo maghahatid ng mga meat. And ang sistema dito guys, kapag 1 to 2 people kayo sa isang table, 6 na meat ang pwede nyo orderin per paper. Palagi ko in-order guys yung spicy pork belly. Dito sa daddy ni Sean, US marinated beef. Kasi isang spicy chicken. And then, since wala tayong pork belly with teriyaki sauce, pork belly, ano na lang tayo? Pork belly thin cut. So, merong pork, merong beef, merong chicken, meron ding seafood. Yung seafood nila, ano lang, Japanese crab stick at saka Japanese fish cake. So, okay na tayo. First set. Tapos sa sides, wala kasing lettuce guys. So, mag-rice kami. And then, mozzarella cheese, unlimited na yon. Tapos soup. Guys, masarap yung soup nila dito. Anong soup po? Thank you. Miso soup guys. Nakaka-3 rounds kami. Masarap. Tapos mainit. Tapos ang mga sauce nila, teriyaki sauce at saka spicy. Tapos pwede yung i-combine nila na yan. So ito yung US marinated beef.
Ito yung spicy chicken. Ito yung pork belly in thin slice. Pero yung isa kasi, pork belly with teriyaki sauce. Actually, literal lang naman na parang with teriyaki sauce. Pinabad lang nila, ganun. Thank you. And my all-time favorite dito guys, spicy pork belly. Ay nako, favorite yan. So yun, hintayin lang natin syempre maluto. And again, congratulations to me! Itong sumuni ko guys, marami itong branches ha. Tapos, syempre while waiting, ang ating miso soup. Masarap to guys. Miso soup. Order ko pa miso soup. As always, ang sarap niya sa tiyan, mainit. Sa mga buffet, pag may miso soup, masyadong bland yung lasa. Dito lang talaga yung perfect na miso na natikman namin. I'm not sure sa mga Japanese restaurant na natatry nyo. Yan, kaya ang ginagawa namin, umorder ulit kami. Ayan siya guys. Tapos yung cheese nila, sarap. So, order kami ng corn. Itong corn, kapag rice ang meron dito at walang lettuce, hinahalo natin itong corn dito sa rice. Pero syempre, painit muna natin. And, tapos ito yung sauce guys. So, gagawin natin, yung pinaka-base natin, yung teriyaki sauce. Tapos, itong yamjang, ang ihahalo natin dito. Yan, ganyan. Ganyan lang siya kasimple. Masarap na yan guys. As in. Alam nyo kaya pag pupunta ako sa mga sangyup, itong lasa ang hinahanap-hanap ko. Ito ulit guys, miso soup. Masarap to. And then minsan bubudburan pa namin to ng paminta. Diba, nakakatuwa. Libre naman yung tubig dito. Tapos may options din kayong mag-order ng iced tea or lemonade or yung mga 1.5 na Pepsi, 7up and Mountain Dew. Siguro wait lang kayo mga 10 to 15 minutes bago kayo makakain. Or sabihin natin 15 to 20. Para siyang kasi may tungkit eh. Kayo yung magluluto talaga. If ever guys napanood nyo ito kung sino yung mga nakapag-try na ng sumuliki sa iba't ibang lugar, sa mga iba't ibang branches nila, comment kayo kung gano'n pa rin yung lasa this 2025 December. Actually pwede rin kayo mag-celebrate ng birthday. Hindi ko lang alam kung may yung mga free. Parang piling ko walang gano'n wala. Mga discount. Tumatanggap lang sila mga PWD at senior citizen discount card. Mukhang okay na yung ating pork belly. Spicy pork belly. Pero, kinakain ko to lang kasama tong thin slice. Masarap lang siya. Yung combination niya. Actually, ito yung gusto ko. Pag nagpunta tayo ng Korea, next year, gusto ko yung matry yung authentic nila na may maghihiwa pa sa'yo ng karte. Yung mga Koreans, diba ganun, sa mga palabas, sa mga sanggip. Di ko lang alam kung totoo yun. Yung ganun, magkakat-kat sa'yo, tapos with beer, parang excited na. And then, kahit na may niluluto pa kayo, pwede na ulit kayong umorder ng isa pang set ng meat. Para alam nyo yun, tuloy-tuloy lang yung yung kain ninyo. May leftover charge dito guys ha. Kasi syempre, yung mga karne in-order nyo, ilalabas na agad nila. So once na nasa table nyo na, bawal kang papalitan, kumbaga parang bayad nyo na. Pero pag hindi nyo naubos, may charge. Pwede tayo sa corn, halo na natin sa rice. Ito ang ginagawa niya, yung rice niya, umorder siya ng kimchi, ginagawa niya kimchi rice with corn. Pag walang lettuce ha. Actually, kung may lettuce din naman, nasa sa inyo kung gusto yung mag-lettuce or mag-rice. Okay, let's eat. I'll show you kung paano ako kumakain. So ito, yung thin slice, tusok natin sa pork belly and then dip sa cheese. Kung paano yung wagyu? Okay, thank you. And then the sauce. Grabe na miss yung lasa. Sarap. Yan yung combination ha. Yung meat ninyo, cheese, tapos yung sauce. And then, mas masarap lang talaga siya with rice. Pre-pandemic and after pandemic, comfort food namin. Again,
One of the reason kung bakit ako tumaba. Totoo. Walang halong biro to ha. Masarap talaga guys. Sabi ko na sa inyo, palagi kami dito, di ba? And okay din ang service nila. Mabilis naman sila. So ang ginagawa ko kasi, since mainit yung cheese, so yung pork muna, yung meat muna, dip nyo sa cheese, dip nyo na ngayon sa sauce para medyo lalamig siya kahit papano. Malo. Tapos dito, papisado na namin kung ilang meat yung nakakain namin. Lalo na ako, since combined palagi yung meat na kinakain ko. Spicy pork belly, tapos yung parang pork belly with teriyaki sauce sana. Tatlong order ng spicy pork. Isa kasi dalawang strip yun eh. Mga 5 yung ano, 5 order yung thin slice. Soup ulit guys. Sarap kasi. Miso soup ha. Minsan kasi may mga times na nag-iiba sila. Pero rare lang naman yun. Yep, sarap. Tapos this year, parang feeling ko nakakalimang beses pala kami this year dito. Yung may business pa kami guys na spa, massage spa. One time dito rin namin titrate yung mga therapies sa lahat ng branches namin. Christmas party or birthday? Birthday pala niya yun. Birthday ng daddy ni Sean na pinsan natin. May ano kami, 4 na branches ng spa. Nung ano to before pandemic, isa sa Fairview, isa sa Novaliches, isa sa Mayon, dyan sa may malapit sa Banawe, isa sa Congressional. Ay, meron pa pala sa Roosevelt, sa kabilang side ng Congressional. 5. Alam niyo kung ano yung nagpa-close? Pandemic. Kasi nung time na yon, since bawal ang ano eh, bawal ang physical touch, di ba? Tapos parang mga nakalipas atang ilang months, binalik siya. Pwede yung mga massage spa, pero kailangan naka-lab gown or naka-protection gown yung mga therapies. Yung init-init nun. So ang ending, walang kita. Siyempre, wala nagpapamassage. Tapos yung mga renta sa lugar mo, sa area is may bayad. Siyempre, yung mga landlord gusto rin kumita. Since gusto rin nilang kumita dahil wala nga silang income, yung mga landlord, kahit walang business, tuloy-tuloy pa rin yung singil. And then yung ibang therapist na iwan dito kasi nga nasa iba't ibang probinsya nakatira. Eh ang ano pa doon system is yung 2 branch doon sa spa before stay in yung mga therapy. So naiwan sila, kawawa naman. Syempre, since hindi sila makauwi, susuportahan mo pa rin ng pagkain, ng bigas, ng mga ganun. Hanggang sa parang medyo yung level nung pandemic na yun, bumaba. Yung allowed na, yung bumiyahe yung iba, yun, nag-uwian na sila. Hanggang sa kinulose na lahat. Mahirap talaga. Pero at least kahit paano, pandemic yung naging reason. Hindi yung talagang nalugi or whatsoever, di ba? So baka yung iba sa inyo magtatanong kung may balak bang magtayo ulit kami ng business na gano'n. Wala pa for now. Busy kasi ito yung dati din siya sa insurance. Tapos ako naman, busy sa pagka-travel vlog. Busy pa ako sa pag-buffet. Pag-food vlog. So ayun. And at the same time, malapit na tayo maging certified. Ayun, financial advisor. Alam niyo na ha. Sa mga naniniwala dyan at mga nag-50-50 pa sa pagkuha ng life insurance. Kahit hindi life insurance, meron pa mga investment and whatsoever. Let me know. Lalo na sa mga mga ka-MP natin dyan na OFW, pag umuwi kayo dito, tapos biglang naisipan nyo na gusto nyo kumuha ng life insurance, tapos gawing beneficiary, ay mga retirement, pwede ba yun? Uwi sila, kung hindi nila beneficiary yung mga anak nila, tapos babalik sila doon. Ayan, pwede yun. Yung mga, ano yung sa school? Educational plan, retirement plan, walang memorial pa dito. Walang memorial plan. Life insurance. Life insurance syempre. Pero siya, huwag natin pangarapin na, or huwag natin hayaang
yun yung magiging thinking natin na yung pera natin mapupunta lang sa pamilya. Wag ganun. Siyempre, if ever maging healthy pa rin kayo, wala nangyari sa inyo for the age of 65, no? Tama? 65. O, edi masaya kayo lahat. Tapos yung mga anak nyo, edi masaya din. Ikakain ko na lang kayo. Ito naman guys, yung pagkain namin dito, more on ano lang, yung mabusog lang. Hindi yung kilala nyo na Mark Paragas na todo kain sa buffet. Hindi man ganun. Pero wag nyo bibilakin yung kung nakakailan na ako. Ayan, medyo marami pa kaming meat. Yes. Tapos corn ulit. And then cheese. Shoutout pala kay Trons, kay Boracay Dated, tsaka kay Parpar. Engaged na sila. Nag-propose siya noong December 1. Nice. A few inches later. Alright guys, so we are done. As always, sarap. Panalo dito. Bayad na tayo. Ayan siya, puno na siya. Thank you kuya. Magkano? 118, sir. Dalawang regular. Oo. Pero di ba kayo dito yung mga birthday promo? Wala na. Okay, so yun guys. We are done dito sa Sumunico. And again, congratulations to me. Ganun naman kasi ako guys, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag mga celebration, ay iiyak. Pag celebration, ako yung mas gusto ko, mas prefer ko ako yung nagsusurprise sa mga tao. Sa mga ganyan, pag may celebration, ako yung masaya-masaya. Basta alam ko yung mga taong malapit sa akin or mga nakakasalumuha ko is umaangat, may mga achievements, yan. Happy-happy tayo sa ganyan. Dapat happy lang tayo palagi, di ba? So yun guys, kahit paano, syempre, yung mga ganitong mga small wins natin, we need to celebrate. We need to be happy, of course. So I guess that's really it. Thank you so much sa pagsama sa akin. Yung ating Mark This Day, syempre. Nakakatuwa, meron tayong Mark This Day. And sana maingganyo kayo. Maingganyo kayo kumuha ng mga life insurance. Thank you so much. And kung may mga ay wait lang. Ito guys, so mga tea ng ng Taiwan. O diba, pag nagustuhan ko yung black lemon tea dito, mukhang mapapadalas ako. Ito siya guys. Alam niyo naman yan, pag nung nasa Seaman tayo, palagi kong in-order to, black lemon tea, diba? Check natin. Itong Daddy Nation guys, straight to Pinsan ko. So, ayun na guys. Thank you so much sa pagsama sa akin sa aking munting celebration. Pagsama sa amin sa small wins. Ayan. And sa pagkain dito sa Sumunico. Sana na-enjoy nyo. Pati ito na rin sa True Win dito sa SM North Towers. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, syempre ano pa ang gagawin? Please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Not only here, actually hindi to travel vlogs, sa ating Mark This Day, a day in the life of Mark Paragas. So guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Because you will never be at this age again. So please do what makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow for the start off ng ating Boracay Travel Vlog. Bye-bye. Good night everyone.